mahirap na land and pond preparations, high mortality rate, at watering schedule na nakadepende sa high tide o low tide. Ilan lamang yan sa mga problemang kinakaharap ng ating mga traditional aquaculture farmers makapaglaan lamang ng pagkain sa ating mga hapagkainan. Kung mahilig ka sa tilapia, crabs o kaya naman shrimps, sigurado ako magugustuhan mo ang video natin ngayong araw. Dahil pupuntahan, i-explore at pag-aaralan natin ang isang automated aquaculture sa bayan ng Roxas. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na! Teka, hindi pa pala ako nakakapagpakilala. Mga kababayan, magandang araw. Ako nga pala si Benzel Delmo at kami ang inyong makakasama ngayong araw. Isa ang pangingisda ng mga lamang tubig mula sa dagat, lawa o palaisdaan sa mga pangunahing kabuhayan at supply ng pagkain ng mga naninirahan sa bayan ng Roxas, Oriental Mindoro. At dito rin matatagpuan ang The Crib. Ito ay isang 2,000 square meter micro-complex replicable development composed of the ship prototype, school, shop, sports facilities, co-working space, and the design and food studios. So, we have finally arrived at our destination. Ito ang The Crib, ang official home base ng Agritectura Company na pinamumunuan ni Architect Ran Quijano, isang pastor, licensed architect, at kauna-unahang Filipino recipient ng Hatchery International Award. Magandang hapon po. Welcome sa Agritectura. So sana ma-enjoy nyo yung pagpunta nyo dito. Isa nga sa ipinagmamalaki ng Agritectura ay ang kanilang revolutionary project na kung tawagin ay the Microship Urban Multispecies Shed. Ito ay isang micro-complex urban aquaculture prototype project developed by Agritectura in partnership with DOST Mimaropa, B4, ATI Mimaropa, UAP Mindoro Chapter, Redgate Farm, at the Tent Makers Community. So dito muna tayo sa labas. We have a 60 square meter pond. Ang nilalaman niya ay tilapia mulo because mga breeder. So siya ay naglalaman ng 5K bawat itong 60 square meter. So sa bawat pond, pwede siya maglaman ng 100 to 200. So bahala na muna yung operator. Dito naman nilalagay yung Sabana May shrimp. So sa Sabana May shrimp, nagkakapag-harvest kami ng 100 fry. So ngayon, kalilinis lang namin. So ka-harvest lang ng nakalagay dito. So ito yung tinatawag naming circular permanent sheep. So ito naman yung vertical quota sheep namin na nilalagyan ng crab. Itong block na to, ang nilalagay namin dito ay hardshell crab or crab farming. Inaalagaan namin siya for 1 month only. Kung medyo lumaki na, 2 weeks lang minsan inaalagaan. So kung bumibili kami ng mga 500 grams, tapos kami nang bahala magpalaki sa kanila. Nagtatampok din ito ng specialized modular construction system, solar energy system, automated aeration system, automated filtration system, at automated nutrition system. So, paano naman sa mga kabataan katulad natin na gusto magsimula ng ganito? Actually, funds are important in the way that money will help your progress move, not in the way that money is evil, but the love of money is the root of all evil. Since our ages will be most likely teens, money would be hard to provide. So, the first thing that we could do is research. Because you can only introduce innovation if you know the basics. Sa kasalukuyan, ang Agritectura ay nakakapag-produce ng 20,000 Molubicus tilapia kada buwan. But, they are projecting to produce 4 million monthly since they have an upcoming new breeder from B4. Malakas sa kanilang paniniwala na hanggang nagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, we will achieve our dreams, which is a better Philippines. In order for us to have that, tayong mga kabataan bilang pag-asa ng bayan, we must do our roles in terms of science, technology, and innovation. And with that, as a call for action, we introduce our project that will also contribute to the innovation of agriculture in our country. Ito ang AquaPipe o ang Precise Irrigation and Performance Enhancer for Rice Farming. Isang digitized version ng traditional na alternative wetting and drying system na kung saan gumagamit ng advanced na teknolohiya upang sukatin ng tama ang antas ng tubig sa isang palayan. Makakatulong ang AquaPipe sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang sukat ng tubig at pagkakaroon ng awareness sa lagay ng tubig sa kanilang mga palayan. Ito ay inobasyon ng mga grade 11 STEM student and robotics club members mula sa Yotiboro National High School sa tulong ng kanilang advisor na si Engineer Janjan Vidal. Sa tulong ng siyensya at teknolohiya, mula sa inobasyon, nagkaroon tayo ng solusyon. Isang hamon mula sa kabataan para sa mga kapwa kabataan.